Makinig mga Filipino senior citizen, bukod sa monetary program gaya ng pensyon na natatanggap ng ating mga senior citizen, ano pa nga ba ang ibang programa at serbisyo na ibinibigay ng ating gobyerno? Marami po ang hindi nakakaalam nito, kaya naman makinig at pakinggan ang buong video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Ayan, mga Filipino senior citizens, bukod po sa monetary program, yung mga pensyon, no? Yung pera na ating nakukuha sa ating gobyerno para sa mga senior citizens, alamin natin kung ano pa nga ba yung mga programa at serbisyo na makukuha sa gobyerno. And I'm sure marami ang mga senior citizens na hindi pa alam ito, kaya marami din po ang hindi pa ito nakukuha. Kaya atin pong aalimin ito mula mismo sa NCSC mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pinutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So heto na mga Filipino senior citizens, atin pong pakinggan mula sa NCSC OIC Chairman Dr. Mary Jean Loreche ang mga serbisyo at programa na makukuha nyo po sa ating gobyerno at tsak inyo po itong mai-enjoy at tsak malaking tulong ito sa inyo mga lolo at lola. Pero Larry, if I am going to qualify that, mas maganda sigurong marinig ng ating mga kababayan that the government loves the elderly population so much na nag-provide sila ng cash gifts na yan. But more than the monetary are the services and the programs that the government is giving to our kababayans. So that is where NCSC has developed programs that will address those sustainability in terms of mga services na pwede nilang ma-access. Ay siguro dyan dapat ay makipag-ugnayan kayo sa PhilHealth. Dahil na marami ang hindi nakakaalam na kahit hindi sila paying members ng PhilHealth ay sila pa rin ay covered being Filipino. Kasi nagkaroon na tayo ng for the first time ay naging 100% ang implementation ng universal healthcare under the administration of President Marcos. That's na correct. Kahit na hindi sila paying member, they will still be covered with the same benefits as those paying members. Siguro dapat ay magkaroon tayo ng mga public information campaign doon sa mga senior citizen na hindi alam yung bagay na yan. That's correct, Larry. That's what we are doing. Una sa lahat, when you talk about PhilHealth, pagka senior ikaw, automatic covered ka because that's under the Universal Healthcare Act. Pangalawa, yung benefit na binibigay sa atin, hindi lang sa mga seniors ng PhilHealth, is the coverage of our medical healthcare needs. Whether you are on an outpatient via their consulta package or the other one is when you are admitted. So when you're admitted in the hospital, when it is a government facility, total no balance billing. But if you are in a private, but in a private hospital, then there will be a cash out if you exceed what is being covered by PhilHealth. Yung mga case rates nila. Yes. Oo. And ang isa pang magandang ginawa ngayon ng PhilHealth ay yung lalo pa't mabilihan ngayon dito yung mga senior citizens ay yung free maintenance medicine as long as they are registered. Yes, that's correct. Meaning, they're not paying members but they are registered. Yes, they have to register to the consulta package of PhilHealth. Yun lang naman ang requirement natin doon. Pangalawa, merong expanded. Ito ba yan na ituturo sa kanila ito? Meron ba tayong intensive public information campaign? Kasama po tayo ng PhilHealth niyan sa gawain nila advocacies. Pero kung titingnan mo again, Larry, PhilHealth has been expanding the privileges. No? Like for example,
example, ang ating dati-rating dialysis package Yes. ay 2,600 per session. 4,000 noong Naging February. Opo. And then, noong September 3, naging 6,350. 6,350. So you see the upgrading in terms of the benefits that are being cascaded to our older adult population. Yes, so this time with the 6,350 package, I'm sure wala na talagang cash out yan. Wala na, kasi kasama doon, Larry, Pati yung doctor's fees. Yung doctor's fees, yung mga Oo. gamot, Oo. at saka yung laboratory mismo, Oo. and the actual dialysis. Yes, Now, we napakaganda are- ng ginawa ng Marcos administration sa Yes, bagay na yan. actually, we are even lobbying further to improve the elderly care package. Kasi ang akin naman ay yung senior population ko. So, the elderly care package, nakipagpulong na tayo kay PhilHealth niyan, no? Na kung po pwede, palawigin pa yung mga nandun sa loob ng package. For example, the Consulta package overarching, there are 15 tests na kasama doon. Yes. But the older person will require Yes, more. Kasi habang I'm tumatanda sure. tayo, mas dumadami yung mga pangangailangan. Yeah. So we are lobbying for that to include it, this test na we are in Ako nga dati, basic Test lang. Oo, Eh, ngayon ngayon, hindi. ang dami nang nire-require sa akin. So, Because I'm already senior. Also, welcome to the Club 20. The Club 20 discount. Ano? Yes. So, yun yung mga ginagawa natin. So, isa lang yan sa programa ng National Commission of Senior Citizens. Kung titingnan natin, we're not just looking at the benefits or in terms of economic and the health, but we are moving forwards now with the two things. Number one, yung ating preventive aspect of care to, so nandun yung wellness natin, Yes, nandun yung programa natin ng lifestyle, ng nutrition, Yes. even social prescribing, spirituality, ina-address natin in a holistic manner via a community care center approach. It's like a one-stop shop. It's a convenience store. Yeah. And on one hand, we have the livelihood programs. Kasi sabi ng Pangulo natin, ang mga nakakatanda daw, dapat kasama pa rin ng nation building. Yes. So, kaya yung ating tema na, we are builders of the nation, kasama sa ating tema yon because we want really livelihood as part of our programs for the elderly population. Alam niyo, isang napun ako sa mga nai-interview ko ng mga iba't ibang agencies at mga iba-ibang mga public officers natin. Talagang napakataas ng motivasyon nila ng pagtatrabaho at pagbibigay ng serbisyo. Kasi napakahusay ng ating presidente. Yung sa kanya mismo, mararamdaman mo yung talagang sinseridad na tumulong sa ating mga babayan at maglingkod tayo. Kaya tayo ay nahahawa na rin nung kanyang pagiging highly motivated. Dito naman sa senior citizen, kanina naging panauhin ko rin ang itong doon sa National Commission naman for persons with disability. Ang isa sa mga hangarin din nila o advokasya ay yung makapagbigay ng trabaho doon sa mga persons with disabilities na hinihikayat nila ang mga kumpanya na mag-hire naman ng mga persons with disabilities. Dito ba sa atin, doon naman sa Senior Citizens Commission, ay meron din ba kayong mga ganong programa na hinihikayat natin ang ating mga kumpanya na lalo na yung mga nasa private sector na mag-hire naman ng mga senior citizen na yung who are still able and willing to work? Thank you so much, Secretary Larry, for that question. Napakaganda po niyan. Kasi isa sa ating isinusulong talaga, there are 3 qualifiers lang upang sila ay mabigyan ng opportunity for work. Una ay they have to be able, capable, and willing. So, 3 criteria yun. Able, capable, and willing. So, meron po tayong mga programang hinahain ngayon. We're touching base with TESDA for the skills development. Okay. And then we touch base with DOLE for the livelihood support program nila in terms of financing. We touch base with the various agencies like the Department of Tourism. Si Secretary Frasco, Secretary Larry has, we're touching them na yung mga areas natin that are tourism-rich destinations that we develop programs for tourism-related livelihood opportunities for the older persons. So ayan po, ayon mismo sa NCSC, bukod sa pensyon o pagtanggap ng pera buwan-buwan mula sa gobyerno, itong ating mga senior citizen ay meron pong mga serbisyo na makukuha pa rin sa gobyerno, more than the monetary, gaya nga po na pagiging 100% na
PhilHealth benefits na makukuha. No, zero balance po kayo kapag kayo ay nagpapa-check up or nagpapa-hospital, basta gobyerno lamang na hospital. Pero kung sa private hospital ay magkakaroon po ng cash out doon sa limit lamang ng package ng PhilHealth. So mas maganda talaga na doon na lang kayo magpa-hospital o magpa-laboratory or check-up sa mga government clinics and hospitals para po libre 100%. And bukod doon, ay meron pong libreng gamot. Mga senior citizen, may libreng gamot. Basta kayo ay nakarehistro sa consulta package ni PhilHealth. So marami po ang hindi nakakaalam dito sa libreng pagpapa-hospital at pagpapa-check up, libreng gamot at laboratory, no? Kaya maraming mga senior citizens ang ayaw na ayaw talaga na pumunta ng mga doktor dahil natatakot hindi sa sakit kundi natatakot sa kanilang babayarin at gastusin. Libre naman dahil ayon po yan sa ating Universal Healthcare, no? Universal Healthcare Act na automatic po na kapag senior citizen ay 100% po na benepisyo ang makukuha sa PhilHealth. And bukod doon ay pwede tayong magkaroon ng trabaho, no? Magkaroon ng skills and training sa TESDA and livelihood program sa DOLE. Yan po, mga serbisyo po yan na para sa mga senior citizen, no? Na marami po ang hindi pa nakakaalam, no? Yung sa TESDA and sa DOLE na skills and training and livelihood program ay para po yan maiangat ang inyong kabuhayan. Kahit seniors na po kayo ay kumikita pa rin kayo pantustos sa inyong mga pangangailangan. Para po sa karagdagang impormasyon at para po makuha nyo po ang mga benepisyon yan, pwede kayong mag-inquire sa inyong Office of the Senior Citizen Affairs or ASCA office na nasa LGU ninyo. Bago ko matapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit papano. Atin pong naibigay sa inyo ang mahalagang impormasyon sa mga benepisyo ng pagiging Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabi dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.